Ang mga bilyonaryo ay tahimik lamang daw silang bumibili ng XRP. Kaya ano nga ba ang alam nila? Dito po sa mundo ng crypto, may mga galaw na hindi po nakikita ng karamihan, pero malinaw sa mga may malalaking kapital. Habang ang mga retail traders ay nakatingin lamang sa dips at saka volatility, ang mga top-tier billionaires naman ay tahimik na nag-a-accumulate po or nag-iipon ng XRP ngayon. Ito po ang silent shift na binanggit ni Ginoong Jake Claver at tinukoy po ni Good Evening Crypto bilang early positioning ng mga wealthy families o mga mayayamang pamilya. Ang tanong, bakit po sila pumapasok ngayon? Simple lamang po ang sagot dyan. Nakikita nila ang pagbabago sa market structure, regulatory clarity, at saka ETF demand. Kapag ang deep capital ay pumasok ng maaga, kadalasan sila ang nakakakita ng malalaking galaw bago ang lahat. Ngayon, ang sunod po nating katanungan ay ano naman ang institutional demand at bakit may 700 million inflows sa simula pa lamang nito. Ayan, lumobo po ang inflows ng XRP ETF ng higit 700 million dollars at nangyari po ito sa loob lamang ng ilang linggo. Ito po ang malinaw na signal na ang mga institutions na dati ay iwas po sa crypto ay pumapasok na po sila gamit ang mga regulated doors. Ang custody risk, regulatory gray areas at compliance concerns, lahat ng mga ito ay nabawasan dahil sa mga ETF. Sa ETF ecosystem, napakaliit pa ng crypto share, kaya natural po na darami pa ang inflows. Kahit may mga dips, hindi po bumabagal ang entry ng mga institutions. Kapag ganito po ang momentum, ibig sabihin ang malaking pera ay may nakikita po silang long-term value na hindi pa nakikita ng retail crowd. Ngayon ay bakit ang mga mayayamang pamilya ay nag-a-accumulate? At bakit kailangan nilang gawin ito sa tahimik na paraan? Ayan, ayon po kay Ginoong Jake Claver, may kilalang American family na nagtatayo ngayon ng malaking XRP allocation. Hindi po ito normal dahil ang wealthy families hindi sila tumataya sa hype. Sila po ay value protectors at hindi po trend chasers. Kung pumapasok po sila ngayon, ibig sabihin may nakita po silang shift sa macro risk, currency instability at saka digital liquidity solutions. Ang mga family offices globally ay napakaliit pa ng crypto exposure nila. Pero dahil sina Fidelity, BlackRock at saka Vanguard ay nagiging mas crypto-friendly, inaasahang papasok po ang mas marami pang high net worth households. Ang early accumulation po ng wealthy families ay madalas ay nauuna sa bull cycle. Ano naman po ang XRP wallet distribution? Patunay ba ito na maaga pa ang adoption stage? May humigit kumulang na 7.4 million XRP wallets lamang sa buong mundo. Kalahati pa nito ay may hawak na mas mababa pa sa 100 XRP. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito ay sobrang aga pa sa adoption curve at hindi pa po saturated ang supply ng XRP. Habang lumalaki po ang institutional demand, lalo pong sumisikip ang liquid supply. Hindi po tulad ni Bitcoin, mas concentrated at mas sensitive sa demand spikes itong si XRP. Kapag ang mga institutions ay nag-buy-in ng malalaking halaga, tumataas po ang pressure sa available float. Ito ang dahilan kung bakit nagiging explosive
ang price reaction kapag sabay-sabay ang mga institutional accumulation. Ngayon, bakit po ang Ripple at ang global financial infrastructure ay nagbabago na? Ayan, patuloy po na lumalawak ang role ng Ripple sa global finance. Nakikipag-ugnayan na po sila sa mga governments, central banks at mga major institutions para gawing backbone ang XRP Ledger sa liquidity management at saka cross-border settlements. Sa panahon po ng liquidity shortage, naghahanap po ang mga bansa ng blockchain tools. At malinaw po na ang Ripple ang siyang may pinaka-ready na infrastructure. Ang alignment po ng Ripple Solutions sa needs ng global finance ay natural na magnet para sa institutional money. Kaya hindi po nakakapagtaka na ang mga mayayamang investors ay maagang nagpuposisyon na. Ngayon, ang taong 2026 ay ito ba ang Year of Utility Explosion? Ayon po kay Ginoong Clover, ang malaking pagbabago ay darating sa pagpasok ng second quarter ng taong 2026. Magkakaroon daw po ng heavy volume mula sa mga stable coins, FX settlements, SWIFT integrations at commodity transactions gamit ang XRP Ledger. Kapag nangyari po ito, lalaki ang nakalak na supply. Ang mga ETF, liquidity pools at saka on-chain lending, lahat ng ito ay sisip-sip ng malaking bahagi ng XRP float. Ang ganitong setup ay madalas po na nagre-resulta sa supply shock. Kapag ang demand ay mabilis pero ang supply ay constrained, tumataas po ang presyo ng biglaan. Ngayon ay posible nga ba ang supply shock? Ayan, kapag ang mga OTC at saka exchanges ay hindi po makahabol, ito nga ba ay magresulta sa isang supply shock? Ayan, kapag dumami po ang mga institutions na bumibili ng sabay-sabay, magkakaroon po ng supply crunch. Ang mga OTC desk at mga exchanges ay maaaring hindi po agad makahanap ng malaking volume. Ito po ang senaryo na naging malakas na argumento ni Ginong Clover sa kanyang bullish projection. Hindi lamang ito basta hype, kundi supply mechanics na suportado ng real inflows. Kapag lumalakas po ang demand at bumababa ang liquid supply, nagkakaroon ng explosive upside events. Ito po ang setup na inaabangan ng mga early wealthy accumulators. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Inaasahan po ni Ginoong Jake Clover na maaring maabot ni XRP ang presyong $10,000. Yan, $10,000 per XRP pagdating daw po ng late 2026 or early 2027. Malinaw po niyang sinabi na ito ay nakadepende sa adoption growth, utility expansion at saka liquidity cycles. Hindi po ito guaranteed pero ang logic ay pareho sa mga nagdaang major crypto runs kung saan ay yan ang utility plus restricted supply plus institutional demand ay magre-resulta sa isang massive repricing event. Ngayon na ang mga bilyonaryo, mga mayayamang pamilya at mga institutions ay nagpuposisyon ng maaga, malinaw po na hindi po sila naniniwala na tapos na ang kwento ni XRP. Kaya ang tanong, ikaw ay nakaposisyon ka na ba? At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.